exciting dito. Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever. XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Exciting time mga katropa, 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Sa ulo po ng ating pong mga balitang lokal. LGU Nara, mayroong mahigit 626 na milyong budget para sa taong 2026. O yun po ang kabuuang budget. Yung alam po sana, hindi nakana siya din kasi tumawag kami Minuto kahapon. Gusto ko makausap para ngayon talaga may detalye lahat kung Ilang kabahayan sa Barangay Maasin, Brooks Point, 3 araw ng lubog sa baha. Vice Mayor Feliciano naniniwalang minahan ang dahilan ng pagbaha. Sa Brooks Point, wala kang bagyo na dumating pero nararanasan na yung pagbaha. Sa atin naman po ang balitang regional, PNP tiniyak papanagutin yun daw pong mga sangkot sa iligal na gawain kasunod ng 1.5 billion pesang smuggling bus sa Malabon. Sa balitang nasyonal, Pangulong Marcos Jr. nilagdaan na ang 6.793 trilyon ka pesos na pambansang budget para sa 2026. Pinakamalaking pondo inilaan sa sektor ng edukasyon. Sa atin naman po ang balitang international, US nakatakdang kontrolin pansamantala ang Venezuela matapos malakip si Maduro. Sa showbiz, June Robles Lana nag-aalala sa mataas na presyo ng MMFF tickets. Sa atin naman po ang balitang pampalakasan, Iyala at katandem nito inaabangan sa pagkikipagharap kay Venus Williams. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa. Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-6 sa buwan ng Enero, taong 2026.
Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan din po nga napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio apps sa inyong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamaica Sarad. Dakuin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Sa balitang lokal, may kabuang budget na 626 million 576,000 ang lokal na pamalaan ng Nara Palawan para daw po sa buong taong 2026. Ayon yan kay Mayor Herani Danawa. Bagamat hindi pa ganap na nadidetalye ang eksaktong pondong ilalaan sa bawat departamento, tiniyak naman niya na nakahanda na ang pondo para sa mga programa at proyektong target na maisakatuparan ngayong taon. Ipinaliwanag din ng alkalde na patuloy ang pagsisikap ng pamalang bayan ng Nara upang makuha ang pondo para di mano sa AIX at iba pang financial assistance. Partikular na ang 10 milyong pisong pondo na dapat ay natanggap noong nakarang taon, ngunit hindi na ipagkaloob sa munisipyo. Dagdag pa rito, binigyang diin din niya na ang kahalagahan ng mas aktibong pagpapatupad ng PhilHealth program sa mga barangay. Nagpasalamat din si Mayor Danawa sa mga kagawad ng Sangguniang Bayan na dumalo sa isinagawang flag raising ceremony sa munisipyo bilang pagpapakita ng pagkakaisa at suporta sa lokal na pamahalaan. Para sa budget natin, para malaman natin kung ilan ang budget natin ngayong buong taon at kung ano yung mga dapat budgetan. Bibigyan ko na lang po kayo ng copy bawat total budget. Basta yung total po sir ay nasa 626,576,000. Ganyan po sana, 626. O yan po ang kabuuang budget. Yung alam po sana, hindi nakahanda sa TID kasi tumawag ang Pipetuto kahapon. Gusto ko makausap para ngayon talaga may detalye nila kung magkano yung ating budget sa bawat mga departamento. Ang tinig po ni Mayor Herani Danawa ng bayan ng Nara, Palawan. Samantala, nadismaya naman ang alkalde sa ulat kaugnay sa ilang driver ng dump truck na may nakatutok sa kanilang trabaho. Tiniyak ng alkalde na ipapamonitor ito upang matiyak ang maayos at responsableng serbisyo sa bayan ng Nara, Palawan. Nagpaalala rin si Mayor Danao sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak, lalo na ang mga kabataang nagmamaneho ng motorsiklo. Matapos kasing maitala na karamihan sa mga naaaksidente sa kalsada sa naturang bayan ay pawang mga kabataan. Namahagi rin ang pamalaang bayan ng Nara ng mga bigas sa mga kawani ng munisipyo bilang bahagi ng tulong at pasasalamat sa kanyang patuloy na serbisyo. Yung mga magulang ng ating mga kabataan dito sa Nara, kayo na rin po siguro mismo ang mag-ingat ng inyong mga anak. Kasi halos karamihan ito na disgrasya nakaraan, puro bata, puro lahat motor. Ang iba patay pa. Tapos tatakbo dito sa munisipyo. Tatawag ng ambulansya. Sasabihan pa ngayon yung NDRR, ang bagal ng ambulansya. Muli po mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Mayor Herani Danawa ng bayan ng Nara, Palawan. Balita sa umaga. At ang balitang inyo pong napakinggan, handog naman po sa atin yan ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman.
Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya ikaw katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Ito po ay mabibili na po sa lahat ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Balitang lukan. Samantala, ipinagpatuloy kahapon Enero 5, 2026 ng National Food Authority Palawan ang serbisyo nito sa mga mamamayang Pilipino sa ilalim ng Benting Bigas Program. Matatandaan noong Desyembre 23, 2025 ay dinagsa ng mga mamamayan ang tanggapan ng NFA Palawan upang makabili ng bigas na nagkakahalaga lamang ng 20 pesos kada kilo. Pansamantalang itinigil nitong holiday season ang issuance ng bigas dahil sa Christmas at New Year's break. Gayunpaman muling ipinagpatuloy ang pamamahagi kahapon bilang tugon sa patuloy na pangangailangan ng publiko sa abot-kayang bigas. Express. Balita sa umaga. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, mag-Santon Vitamin C na. Mabibili ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Balitang lukan. Karagdagang balita nga lokal pa rin po mga kabayan, mga katropa. Tatlong magkakasunod na araw na pong binabaha ang ilang kabahayan sa Barangay Maasin sa Brooks Point, Palawan dulot ng patuloy at malakas na pagbuhos ng ulan na nararanasan sa naturang lugar. Batay po sa mga larawang ibinahagi sa social media ni Ginang Evelyn Alcantara, makikitang lubog sa baha ang mga tahanan ng mga residente na lubhang nagpapahirap sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Umabot sa loob ng mga kabahayan ang baha dahilan upang mangamba ang mga apektadong pamilya sa kanilang kaligtasan, ganon din sa kanilang kalusugan at maging sa kanilang ari-arian. Kapansin-pansin din ang kulay pulang putik na baha na umapaw sa komunidad na posibleng dulot ni muno ng pagragasa ng tubig mula sa kabundukan at pagkasira ng lupa. Hinihiling din ng mga residente ang pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang paulit-ulit na pagbaha sa kanilang lugar. Matatandaan sa mga naunang pahayag ni Vice Mayor Mary Jane Feliciano na halos hindi umano binabaha ang kanilang munisipyo kahit noon na may mga malalakas na bagyong dumadaan. At sabi ko nga, hindi natin alam kung ano yung mangyayari in the future na sana hindi maranasan grupo yung kagaya ng naranasan sa Cebu at sa mga ibang lugar na marami ang nasalanta, may mga dumating na kalamidad. Sa Brooks Point, wala pang bagyo na dumating pero nararanasan na yung pagbaha. Papaano kung mayroon ng bagyo at mayroong mga taong hindi lang ari-arian ang mawala kung hindi pati buhay. Sana ay makonsensya sila, hindi lamang sa mga tao ngayon kundi sa mga taong ipapanganak pa lang sa hinaharap. Sana ay isipin din nila kung totoong mahal nila ang bayan namin na hindi sila makikipag-conspire sa mga destroyer ng environment. Ang tinig po ni Vice Mayor Mary Jane Feliciano ng bayan ng Brooks Point, Palawan. Express. Balita sa umaga. At ang balitang inyo po nga napakinggan na may handog naman po sa atin nga ng Vision X Plus Softgel Capsule. May kakayahan po ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado rin po ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili po sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Balitang lukan.
Samantala, marami pa rin na talipapa sa lungsod ng Puerto Princesa ang wala pa ring permit mula sa lokal na pamahalaan. Sa panayam ng XFM Palawan kay Tess Vicente Rodriguez ng Business Permits and Licensing Office, katuwang ng kanilang tanggapan ng iba't ibang opisina sa ilalim ng One Business Stop Shop tulad ng barangay at mga kaukulang departamento ng lungsod upang mapabilis ang pagproseso ng mga business permit. Ipinaliwanag ni Rodriguez na ang proseso ng pagre-renew ng permit ay nakabatay sa kinita ng negosyo noong nakalipas na taon at hindi sila kiuliit ng sari-sari store. Aniya, maging ang mga sari-sari store ay isinusuri batay sa dami at halaga ng kanilang paninda na nagsisilbing batayan sa babayarang buwes. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng building permit lalo na sa mga may-ari ng paupahang pwesto. Kapag ang isang gusali o lugar ay ginagamit para sa negosyo, kinakailangan mayroong kaukulang business permit ang nagpapaupa upang makakuha rin ng permit ang mga magtitinda gaya ng mga talipapa. Kabilang din sa mga kinakailangang sundin ang city zoning compliance. Dahil sa kawalan ng mga nasabing permit, nananatiling ilegal ang operasyon ng maraming talipapa sa lungsod. Marami umanong nagtitinda ang hindi makapagrehistro ng kanilang negosyo dahil ang kanilang inuupahang pwesto ay walang sapat na dokumento. Isa sa mga binanggit na lugar na apektado nito ay Barangay Siksikan, kung saan karamihan sa mga nagpapaupa ay wala umanong building permit, dahilan upang nahirapan ang mga talipapa na gawing legal ang kanilang kabuhayan. Problema noong building permit at saka occupancy. Dapat kasi kung mga nag-uupa, wala nang problema yan. Okay, so yun na siguro ang ano namin talagang kumbinsihin namin pala yung mga may-ari nung talipapa, yung yung nagpapaupa doon sa mga nagtitinda. Actually, magpo-provide na, i-urge ko din, no, yung iba't ibang opisina, lalo na yung OBO tsaka yung zoning, na mga listahan ng mga walang occupancy at business permit, building permit, para sa ganun, mapadalhan sila ng mga notices. Tinig po ni Tess Vicente Rodriguez ng Business Permits and Licensing Office. Express Balita sa Umaga. Samantala, patuloy namang hinihikayat ng BPLO ang mga may-ari ng gusali at mga negosyante na sumunod na sa mga kinakailangang permit at regulasyon upang maiwasan ang problema at matiyak ang legal at maayos na operasyon ng mga negosyo sa lungsod. Nagpapatuloy ang One Business Stop Shop sa New City Hall hanggang January 20, 2026. Babala ng BPLO, sakaling bigong makapag-comply ang mga negosyante ay papatawa ng notice of violation na maaaring mauwi sa pagpapasara o pansamantalang pagpapahinto sa mga negosyante. Well, pag hindi po sila nakapag-renew, pag-ikot po ng mga inspector natin, ay definitely mabibigyan po sila ng notice of violation. So, ang kailangan lang nila ay magbayad, no? And then, i-try na makapag-comply. Kasi mahaba naman yung isang taon na pinagkakalog sa kanila para makapag-comply. At hindi naman nagpapabaya ang city government, no, para dyan. Tinig pa rin po ni Tess Vicente Rodriguez ng BPLO. Express Balita sa Umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin alas 6:23 na po ng umaga. Karagdagang mga balitang lokal naman mga kabayan, mga katropa, mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Police clearance na maaari nang kunin sa El Nido Municipal Police Station. Umani daw po ng maraming papuri at pasasalamat mula sa netizens sa naturang bayan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Umani ng maraming papuri at pasasalamat mula sa mga netizens ang ipinabot na magandang balita ni Police Major Terstar Kate Timbagaya, Acting Chief of Police ng El Nido Municipal Police Station, kaugnay ng pagkuha ng police clearance sa kanilang istasyon. Habang lubos ang pasasalamat ni Police Major Terstar Kate Timbagaya sa suporta ni Mayor Edna Lim at Municipal Administrator Christine Nicole Lim Gabara sa nasabing development.
Matatandaan na naging pahirapan para sa taga El Nido ang pagkuha ng police clearance kung saan kinakailangan pang satyaing pumunta sa ibang bayan kundi man sa lungsod ng Puerto Princesa dahilan upang gumastos pa diyan ng malaki ang mga nangangailangan nito. Sa pagsusumikap ni Police Major Timbangaya at suporta ng lokal na pamahalaan ng El Nido, naging posible na ngayon ang pagkuha ng police clearance sa istasyon ng Pulisya El Nido, bagay na umani ng maraming papuri at pasasalamat mula sa mga netizens ng bayan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa 91.5 XFM El Nido. Pilya mo siya, XFM News. Express. Balita sa umaga. Mga nabiktima ng mga binatilyong nagnakaw sa Quezon, Palawan, hinimok na makipagtulungan sa barangay. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran. Report. Hinihimok sa ngayon ng pamilyang Amistoso ang lahat ng mga nanakawan at biktima ng mga binatilyong nasangkot rito na makipagtulungan umano sa darating na Merkules sa Barangay Hall ng Alfonso 13, Quezon, Palawan, Enero 7, 2026, pasado alas 9 ng umaga, na kung saan sa post ni Great Joy sa social media ay nananawagan ito sa lahat ng mga kasunyang na biktima ng mga kabataang suspek sa pagnanakaw na makipagtulungan umano sa kinaukulan sa nabanggit na petsa dahil ang layunin raw nito ay para gawa na ng hakbang ang pamperwisyo ng mga kabataan lalo na sa mga nagninegosyo sa munisipyo na lumalaban patas. Samantala, iginitri ni Great Joy na sa oras na ang lahat ng mga nanakawan ay magipagtulungan ay dito nagagawa ng hakbang ang Quezon MPS, MSWD at ang mga barangay opisyal ng Alfonso 13 para maiskatuparan ang planong dadalhin ang mga binatilyo sa Barangay Irawan para sa rehabilitasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold na marami nang nagpapatunay na nakatulong ito sa kanilang karamdaman. Kaya subukan mo na rin ang Santon Plus Gold. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News. Express. Balita sa umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras natin alas 6:26 po ng umaga. Dakoy naman po natin ang atin naman po mga balitang regional. Tatlong mangingisdang Pinoy ang nasagipa ng mga tauhan ng US Navy matapos masiraan ang bangkang pangisdang kanilang sinasakyan at nagpalutang-lutang sa karagatan sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa ulat, bandang alas 2:45 ng hapon nitong Enero 1 nang maispatan ng US Navy Logistic ang bangkang pangisda ng mga Pinoy sa bahagi nga ng nasabing karagatan. Agad din mo na nagsagawa ng rescue operation ang inflatable boat ng US Navy at nasagipa ang nasabing mga mangingisda, saka naman sila sinuri ng kanilang medical team at idineklarang nasa maayos na kondisyon. Samantala, agad na nakipagkoordinasyon ang US Navy sa pamahalaan ng Pilipinas para sa ligtas na pagbabalik sa bansa ng nasabing mga mangingisdang Pinoy. Kaugnay nito, ipinaabot naman ni Philippine Navy Public Affairs Office Commander Marie Angelica Sisikan ang pasasalamat sa US Navy sa pagsagip sa tatlong mangingisdang Pinoy na ligtas na nakabalik sa kanilang mga pamilya. Express. Balita sa umaga. Tiniyak ng pambansang pulisya ang pagpapanagot pa sa mga sangkot na individual ukol sa mga iligal na gawain tulad ng smuggling. Ito'y kasunod ng matagumpay na masamsam ang nasa 1.5 billion ka pesos na halaga ng mga hindi rehistradong produktong tabako o smuggled cigarettes sa Malabon. Kung kaya'y ipinag-utos ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang pinalawak pang imbestigasyon patungkol rito.
Nais raw kasing matukoy kung may makikitang koneksyon ang insidente sa isa pang malaking kaso ng pinaghihinalaang smuggled cigarettes sa Batangas City. Maaaring nagpapahiwatig ng mas malawak na smuggling network sa bansa kaya na may nais mapasurit maimbisigahan pa. Bahagi sa pahayag ng hepe sa pabansang pulisya, kanyang ipinaliwanag kung papaano naging matagumpay ang operasyon. Express, balita sa umaga. Balitang nasyonal. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balitang nasyonal. Nakapagtala ng mahabang oras ng volcanic tremor ang PhilBox sa Taal Volcano. Ayon po sa ulat, naranasan ito mula pa noong araw ng Sabado hanggang umaga Enero 3, 2026. Gayunpaman, hindi pa umano ito maituturing na malaking indicator ng volcanic activity. Kaya pinapanatili pa rin ang Alert Level 1 na nangangahulugang bahagya lamang na aktibidad. Maliban dito, na-detect naman ang 78 tonelada ng sulfur dioxide flux habang may mahinang pagsingaw din na napadpad sa hilagang silangan ng nasabing bulkan. Dagdag pa rito ang nananatiling ground deformation na indikasyon ng volcanic materials na maaaring ilabas sa mga susunod na araw. Express, balita sa umaga. Balitang nasyonal. Formal nang nilagdaan kahapon January 5, 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trilyon ka pesos na national budget para sa taong 2026 sa ginanap na seremonya sa Ceremonial Hall ng Malacanang. Pinakamalaking bahagi ng budget ang inilaan sa sektor ng edukasyon na nagkakahalaga ng 1.34 trilyon ka pesos bilang patunay na patuloy na pagbibigay prioridad ng administrasyon sa pagpapalakas ng kaalaman at kakayahan ng mamamayang Pilipino. Sinundan ito ng sektor ng kalusugan na may 448 bilyon ka pesos, agrikultura na may 297 bilyon ka pesos at social services na tumanggap ng 270 bilyon ka pesos. Ang nilagdaang pambansang budget ay bunga rin ng kauna-unahang Open Bicameral Conference Meeting ng Kongreso kung saan hayagang tinalakay at pinagkasunduan ang mga probisyong may hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Senado at Kamara. Layunin ng 2026 national budget na isulong ang pag-unlad, palakasin ang serbisyong panlipunan at tiyakin ang mas maayos na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Express, balita sa umaga. Sa atin naman pong balita mula sa labas ng ating bansa. Iginiit naman ni Pope Leo XVI nitong araw na linggo na ang kapanganakan ng mga mamamayang Venezuela o kapakanan ng mga mamamayang Venezuelan ang dapat manaig matapos na mapatalsik ang Pangulo ng bansa na si Nicolas Maduro sa isang operasyon na isinagawa ng Estados Unidos. Matapos ang dasal ng Angelus sa St. Peter's Square, sinabi ng kauna-unahang American Pope na kailangang unahin ang kapakanan ng sambayanang Venezuelan higit sa anumang interes o konsiderasyon. Ayon pa kay Pope Leo, ang paglipat ng kapangyarihan ng bansa ay dapat magbukas ng landas patungo sa pagtatapos ng kaharasan at pagsulong ng katarungan at kapayapaan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng paggalang sa soberanya ng Venezuela. Ipatupad din ang umiiral na batas at konstitusyon, pangalagaan ang karapatang pantao at sibil ng bawat mamamayan. Sinabi ni US President Donald Trump nitong Sabado na ilalagay ng Estados Unidos sa pansamantalang kontrol ng Amerika ang Venezuela matapos umanong madakip si Venezuelan President Nicolas Maduro sa isang secret operation at nakatakdang dalhin sa New York upang harapin ang mga kasong may kaugnayan sa drug trafficking.
Ayon sa kanya, layunin ng hakbang na tiyaking hindi mapupunta sa mapagsamantalang leader ang mamamayan ng Venezuela. Sinabi pa ni Trump na papasok ang mga malalaking kampanya ng langis mula sa Estados Unidos sa Venezuela upang ayusin ang malubhang na pinsalang oil infrastructure ng bansa na may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto, maaaring abuti ng ilang taon bago ganap na maibalik ang kapasidad ng sektor ng enerhiya ng Venezuela. Balita sa umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas 6:34 na po ng umaga, alamin naman po natin ang magiging taya ng ating pong panahon ngayong araw ng Martes. XFM Weather Update. Weather Update. Mula po sa DOST Pag-asa, makakasama po natin si Ma'am Chanel Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, January 6, 2026. Meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung huling namataan sa layong 740 km south-southwest ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Hindi naman po natin ito nakikita na magigisang ganap na bagyo at hindi rin papasok ng ating PAR. Palayo na rin naman po ito ng ating kalupaan. Pero dulot ng trough or yung extension netong low pressure area sa labas ng ating PAR, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Palawan at western section ng Mindanao. Meron pa rin naman tayong ibang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or amihan na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pangalawa, ang easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na patuloy naman umiiral dito sa Visayas at Mindanao. Dulot na itong northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies mainit at malinsangan na hangin, yung interaction po na itong dalawa ay nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto naman dito sa may eastern section ng Southern Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot na itong shear line, mataas ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region, Marinduque, pati na rin dito sa Oriental Mindoro. Dulot naman ng northeast monsoon, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga mahihinang pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa may Aurora. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon, maaliwalas na panahon ang ating aasahan, bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Para sa ating temperatura dito sa Metro Manila, asahan natin ang 23 to 30 degrees Celsius, Lawag 23 to 30 degrees Celsius, Tuguegarao 20 to 28 degrees Celsius. For Baguio, 14 to 21 degrees Celsius, Tagaytay 20 to 29 degrees Celsius, at Legazpi 24 to 28 degrees Celsius. Para naman dito sa may Northern Samar, makakaranas din sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot naman ito ng shear line. At para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas, maulan din ang kanilang panahon, dulot naman ito ng easterlies. Pero ang pinakamaulan po nating areas dito sa Visayas ay itong eastern section po ng Visayas, pati na rin dito sa may Mindanao. Maaliwalas na panahon po yung malaking bahagi ng Mindanao, pero mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Dulot naman itong trough or yung extension nitong low pressure area sa labas ng ating PAR, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan din dito sa may Palawan, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, sa Mindanao, sa nalalabing bahagi po nito, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Island at Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, asahan natin na 25 to 30 degrees Celsius. Gayon din dito sa may Cebu. Sa Tacloban naman at Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 31 degrees Celsius.
Dulot ng epekto netong shear line, inaasahan natin posible ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Dahil ilang araw na rin po nakakaranas ng mga pag-ulan itong Bicol region, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, saturated na rin po ang ating kalupaan, so mataas po ang tsansa ng mga pagguho ng lupa at mga pagbaha. Ugaliin po natin makinig sa ating local government units hinggil sa posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:23 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:41 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Showbiz Lubhang nag-alala ang direktor na si June Robles Lana tungkol sa pagtaas ng presyo ng sinihan sa 51st Metro Manila Film Festival na anyay nakakaapekto sa panunood ng pamilyang Pilipino. Sa kanyang social media post, binanggit niya na ang MMFF noon ay para sa ordinaryong manggagawa at pamilya. Ngunit ngayon, aabot na raw sa 1,500 or 1,500 ka pesos ang gastos ng isang pamilya para sa 4 na miyembro. Hindi pa kasama ang pamasahe at pagkain nito. Batay sa listahan ng presyo ng sinihan sa NCR, naglalaro ang MMFF tickets mula sa 360 ka pesos hanggang 670 ka pesos, depende pa sa sinihan at klase ng upuan. Sa probinsya, aabot ito sa 295 ka pesos pataas. Maraming netizens din ang sumang-ayon sa kanyang opinyon na nagsasabing mas pinipili na lamang nila ang panunood sa streaming platforms dahil sa mataas na presyo ng tickets sa sinihan. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa MMFF organizers tungkol sa isyu ng ticket pricing. Ang MMFF ay nagsimula noong Disyembre 2025 hanggang Enero 7 or Enero 7, 2026 na may 8 official entries ngayong taon. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, para naman sa ating pong balitang pampalakasan, lalong nagiging matunog sa larangan ng tennis ang Filipina na si Alex Iyala dahil sa nakatakdang makaharap nito si dating world's #1 Venus Williams sa doubles opener sa ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Makikipag-partner si Iyala kay Eva Jovic, ang kampyon ng 2025 Guadalajara Open, laban sa duo nina Williams at dati ring world number 3 Elena Svitolina. Ang laban ay bahagi din muna ng women's doubles round of 16 at inaasahang magiging isa sa mga tampok na sagupaan sa naturang torneo. Bukod din muna sa doubles, nakatakda ring harapin ni Iyala si Donna Vekic sa isang singles opener sa parehong araw. Posibleng magharap si Iyala at Williams sa isang blockbuster quarterfinal showdown sa singles kung parehong makakatawid sa unang 2 round. Ang ASB Classic ay nagsisilbing preparasyon ni Iyala para sa kanyang main draw debut sa Australian Open na magsisimula na po ngayong darating na Enero 18, 2025. O 26. Balitang Sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, 43 minutos ay makalipas na po ang 6:00 ng umaga. At mga katropa, inyo na rin pong narinig ang mga balitang nakalap
ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa 20 pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Facebook page. Mga kabay, mga katropa, at para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman po si Katropang Jamay Casride. Maraming salamat at magandang umaga, Pilipinas!